Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Siyam na truck ng basura, nahakot sa bahagi ng G. Araneta Avenue matapos humupa ang baha. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Sa tulong ng pinalaking drainage system at isinagawang clearing operation, mabilis na humupa ang baha sa G. Araneta Avenue at E. Rodriguez Sr. Avenue sa Quezon City. Ito ay matapos itong malubog sa baha noong Lunes dahil sa paggapan ng San Juan River, dulot ng matindi pagulan hatid ng habagat. Sa paghupa nito ay tumambad naman ang sandamakmak na basura kung saan naabot sa 9 na truck ang nahakot sa lugar. Sa sinagawang inspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon, inabot lamang daw ng 1 kalahating oras bago bumaba ang level ng tubig. Tuloy-tuloy tayo, paglilinis, dredging, pinapunta lang ako dito ni Pangulo para i-check lang kung ayon na to sa Drainage Master Plan ng QC. Di tulad ng dati na kung ano-ano lang ang flood control ang tinatayo dito sa QC saka sa Metro Manila, ngayon, lahat tayo coordinated sa LGUs. Samantala dito naman sa Maynila, tanging San Lazaro Hospital at Santa Ana Hospital pa lamang ang muli nagbukas sa kanilang outpatient department o OPD para sa mga pasyenteng mayroong medikal na pangangailangan. Sa Anunsyo ng ilang hospital ng Maynila, muli nilang sinara ang kanilang outpatient department, bunsod ng mabiglaan at malakas na ulan ngayong araw. Tiniyak naman nila na bukas pa rin ang emergency room at inpatient services para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Kabilang dito ang ospital ng Jose Abad Santos, Ospital ng Maynila, Gat Andres Bonifacio Medical Center at Ospital ng Sampaloc. Samantala sa lagay naman ng mga probinsya, apektado pa rin ng habagat ang Occidental Mindoro. Kuha sa video ng isang netizen ng pag-uwo ng isang bahay kahapon sa Abra de Ilog, bunsod na walang tigil na ulan na nagpalambot sa lupa at tuloy ang nagpag-uwo sa bahay. Nagsagawa rin ng mga preemptive evacuation at rescue operation ng mga otoridad sa iba't ibang bayan para sa mga residente na naiwan sa kanilang mga tahanan. Habang ngayong araw ay patuloy ang monitoring sa mga binabantay mga coastal area at mga ilog para sa mga posibleng pag-apaw. Sa weather forecast ng Pag-asa ngayong araw, kabilang sa mga pangunahing ulanin ng malakas ang Occidental Mindoro, kabilang ng Zambales at Bataan, dulot pa rin ang epekto ng hanging habagat. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog, DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Philippine Army, sinimulan na ang Simulated Defense Exercise. Inilunsad ng Philippine Army ang Simulated Territorial Defense Exercise sa Sulu. Layon nito ay para masubok ang kakayahan ng gobyerno, security at disaster response agencies tuwing mayroong security emergencies. Ayon sa Philippine Army, na ang Interagency Territorial Defense Operations o RIANS Tamang Exercise ay formal na sinimulan sa 11th Infantry Alakdan Division sa nasabing probinsya. Bilang bahagi rin ng nasabing exercise scenario ay inirekomenda ni Division Commander Major General Leonardo Peña ang activation ng Sulu Joint Interagency Coordinating Center at Emergency Operations Center. Dito ay idineklara din ni Sulu Governor Abdusa Cortan II ang activation, na siyang pagsisimula ng coordinated response. Paglilinaw ng Philippine Army na ang nasabing sitwasyon at pangyayari sa nasabing aktibidad, ay bahagi lamang ng simulation at hindi nagre-representa ng tunay na insidente. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.